Sadyang malaki ang papel ng internet sa panahon ngayon. Kung dati sa lansangan lang ang mga kilos protesta, ngayon marami na ring nakikibaka sa pamamagitan ng social media. Balitang hatid ni Julio Segovia. Kung sa panahon ng Katipunan, ang hawak ng mga revolusyonaryo ay itak, sa EDSA People Power Revolution, ang tangan ay rosaryo. Pero sa revolusyon ng mga bagong henerasyon ngayon, computer at telepono na ang gamit nila. At ang tawag daw dito, makabagong revolusyon o social media activism. Ang 25 anyos na si Ana Oposa, co-founder ng grupong Save Philippine Seas, sinimulang kondinahin ang pagkasira ng mga coral reefs sa Sulu sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. On Twitter, there were people who were very concerned about it, and we decided to get together on Skype one evening. We decided to put up a website called Save Philippine Seas. Sila raw ang mga moderno o makabagong aktivista. Sa email nag-oopisina at imbes na sa kalsada, sa Twitter at Facebook nakikibaka. Mula nang maitatag, naisulong ng grupo ang panukalang protektahan ng mga pating, pati na ang pagkakaroon ng malawakang education program ukol sa pangalaga sa ating yamang dagat. Lahat daw ng ito, utang ni Ana sa social media. I think people are more empowered because they know more. And when you're more empowered, then you can have a bigger capacity to act on things that you know about. Balik sa magsasaka! Pero ibang pananaw ng ilang tradisyonal na aktivista o tibak. Gaya na lang ng 18 anyos na si Charlie Urquiza. Pinapalamya at pinapapusyaw niya yung pagiging kritikal ng mga tao. No, na parang, wag na tayo lumabas. No, wag na tayo lumabas sa bahay natin, wag na tayo lumabas sa mga eskwelahan, mag-tweet na lang tayo. Kailanman, hindi raw mawawala ang anyay tunay na revolusyon sa lansangan. Kasi masasabi mo lang naman na may pakialam ako sa isang bagay kapag ikaw mismo lumubog o sumali o ikaw mismo kumilos ka para doon sa isang bagay na yon. At sa isang bansa kung saan isa lamang sa kada 5 Pilipino ang may internet sa tahanan, tila isinasantabi raw ng social media ang tunay na boses ng masa. Elitist na talaga siya. Yung mga magsaka sa kanayunan, sila ba ay nakakagamit ng internet at nakakapag-post doon para sabihin walang tunay na reforma sa lupang nangyayari sa aming probinsya. Ayon sa batikang manunulat na si Malcolm Gladwell, ang mga tradisyonal na aktivista may matatag na pundasyon. Sa social media, kalat at hindi magkakakilala. May konkretong filosofiya rin daw ang mga tibak, habang ang mga netizen, kanya-kanya raw ng pananaw. At ang sangkap daw ng isang matagumpay na protesta, ang liderato na wala raw social media. Gayunman, hindi pa rin daw may etsapuwera ang halaga ng social media. Kung may internet nga raw noong panahon ng diktadurya, malaki raw sanang naitulong nito sa pag-alsa. They relied on propaganda and yung exclusive monopoly of information. With social media, people could still break that monopoly of control, no? Sa huli, pawang mahalaga ang mga kilos protesta sa lansangan man o sa cyberspace para sa isang tunay na demokrasya. You think, imagine if Arab Spring, lahat ng tao na sa bahay nila nag-i-internet lang. See? Nagpe-Facebook, nag-exchange information about how bad their government was, no? Pag hindi sila lumabas ng wala. Because social media by itself, although useful in connecting, in exchanging information, but by itself, it cannot change governments. Julio Segovia, GMA News.